Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karabin natin latest news. Matindi to, mga senador nagsalita na. PBBM nagulat, Kongreso nagulantang, walang kawala. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago natin simulan to, palike naman po ng video ito para mas maraming salamat po. Eto na, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Katulad po nitong dalawang senador na to, Gatchalian at si Villanueva. Kaya mas masarap tutukan to eh. Ano yung sinasabi mo, Sherwin Gatchalian? No? Nireview ng team ko yan. Walang nakitang blanco. O ano po sabi ni Villanueva at si Gatchalian? Si Villanueva nag-ano pa eh. May alanganin pa siya eh. Pero si Gatchalian sabi, nireview yan ng aking team. Wala kami nakitang blanco. Ito pa sinabi, kaya tandang-tanda ko yan si Gatchalian. Kung may blanco yan, paano magtatama? Anong tawag doon? Magbabalance. O termino po yan ng mga negosyante. Paano magbabalance daw yung mga numero? Kita nyo? Sino ngayon ang nagsisinungaling kanino? Para kanino? O ngayon, wala na po sila. Yung mga sinasabi nila, simple lang pala. Oh. Hingi lang kayo ng kopya, makikita nyo yung hawak ni Ungab. May mga blanco talaga. Ano yung sinasabi ninyo na ni-review? Buti pa si Villanueva. Ang sinasabi ni pipirmahan, parang gano'n yung sinasabi ni Villanueva. Eh. Pero hindi rin ako sigurado kung merong mga blanco ron sa napirmahan niya. O, yung hindi mo sigurado, hawak-hawak ni Ungab, may mga blanco. At saka hindi po pwedeng ikatwiran yan na kaligtaan nyo. No? Hindi po, alam niyo po sa batas, hindi po ubra yung, hindi ko nakita sa kapal eh. Hindi po ubra yun. Hindi po pwedeng ikatwiran. Baka pa, yan, baka mga kababayan, ipalusot na naman nila baka nakaligtan lang, no? Nakalimutan. Nako. Pwede ba ang ganun, mga kababayan? Pera po. Pera po ang pinag-uusapan dyan, tapos nakalimutan nyo. Diba? Pipirma kayo. Eto na lang mga kababayan. Diba sa mga transaksyon sa gobyerno, even sa mga private company, mga kababayan, bago ka pumirma, diba? Bago ka pumirma, dapat alam mo. Lalo na ang mga mambabatas, dapat alam nyo kung ano ang nasa loob niyan, kung magkano yan, di ba? Bago ka pumirma. Kasi pwede kayong makulong. May kasabihan nga dyan eh, di ba? O baka makulong ako dito, di ba? Pag pinapipirma yung mga ordinary Pilipino, di ba? O boss, baka makulong ako dito, di ba? O, yun, may kasabihan palang ganun eh. Yan mga kababayan. Posible bang makulong ang mga pumirma dyan? O, pwede bang makulong? O, yan mga karabin natin yung mga pumirma dyan. Kasi sila naman ang may kagagawan yan. Di ba? O, si Senator Bongo yata at Senator Bato hindi pumirma eh. Pati Senator Ay Marcos, hindi sila makukulong. Kasi pinag-aralan nila. No? Or nakita talaga, binasa nila. Yung iba, baka sinabi, pera to, pera. Perma na lang ng perma. Pera eh. Katwiran yan. Once na nilagay mo yung pirma mo, hindi mo pwedeng ikatwiran na nabulag ka lang. Kaya ngayon nakikita po ng tao, lalo na papaya. Una kasi, alam nyo, sa totoo lang, tapos na sana to eh. Tapos na sana usapin pag sinabi. Nung sinabi ni BBM na nagsisinungaling, sinabi ni Bersamin na fake news, tapos na sana yun. Kung walang kredibilidad si Tatay Digong. Si Ungab, hindi natin kilala, di ba? Mga nakakakilala, mga taga-Davao, Correct. mga nakakakilala, mga Duterte. Ako, kilala natin. Ilang beses ko na nakita yan. Kilala natin yan dahil yan yung sumuporta doon sa hearing kay Bibi Sara. Pero, yung mga pangkaraniwan tao, kaya po naging question mismo. Kasi pagkasabi pa lang, ikaw nag-aakusa? Sino ba mas credible sa inyo nang inaakusan? Yun.
Yun nga mga kabayan, yun nga po yung pinupoint out ko kahapon pa, di ba? Oh. Hindi ba sila nahihiya na tinatawag nilang sinungaling si former PRRD? Na kung saan sila ang may bahid ng kasinungalingan. Ever since na mag-start po ang administrasyong ito, ever since na nangampanya po sila. Sino? Sige nga, sino po? Di ba kayo? Po yun eh. Sino yung mas may kredibilidad sa nag-aakusa na nagsisinungaling o yung inaakusa na sinungaling? Sino may kredibilidad sa fake news? Dalawa po, mga kababayan ang posible dyan, ha? Yung credibility as sinungaling at saka yung credibility as hindi sinungaling. Kasi yung nag-aako sa mga kababayan, very credible, no? Unreliable source of kasinungalingan. Oh, bakit? Marami siyang pinangako, hindi niya yung tawag dyan. Di ba kasinungalingan? Sa sinasabing fake news, peddler. Eh kung mas may kredibilidad po si Tatay Digong. Kasi kung si Tatay Digong po yan, nagsabi ng ganyan, tapos na yan. Di ba? Bawat bitawan ni Tatay Digong, may iba talaga pag may kredibilidad eh. Bakit yung bangag issue hanggang ngayon dala-dala ng mga tao? Kahit hindi maka Duterte. Kahit mga Dilawan pa yan o kung sino pa yan. No? Si Digong nagsalita eh. Sinabi ni Digong, bangag ka eh. May bangag tayong presidente. Yun yung difference nun. Ngayon, napapatunayan natin ilang araw, pagkatapos sabihin yan, i-expose nila Digong na may problema. Pati nga po, hindi nyo na po mapapaikot. May mga nagsasabi pa, draft lang naman. Natural, may blanco pa yan. Utot nyo. Anong draft may blanco? Hindi po uubra yun. No? Hindi po nyo pwedeng pangatwiran. Draft daw mga kababayan pero may mga pirma na. Ano yun? Draft lang pero may mga pirma. Pag sinabi mong draft mga kababayan, wala pang pirma yan kasi pwede pang repasuhin yan eh. Di ba? Saka nyo na pipirmahan pag finish na talaga, yung finished product nyo na. E, paano yan? May mga pirma. Masasabi mo pa bang draft yan? Yan na po ang pagbabasihan, no? Ng GAA. Oh. Yan na mismo ang GAA. Pag natapos yan na po, ipapasa sa presidente, pipirmahan na lang yan. Kasi ngayon, bill pa lang yan, eh, di ba? Bill, no? O, pag ipinasa sa presidente at napirmahan, magiging batas na po yan. O. Eh, paano yung mga fill in the blanks? Sino ang makikinabang doon sa fill in the blanks? Sino ang nag-fill in the blanks, di ba? Na pumirma kayo na may blanco. Yun nga yung sabi ni, yan, nag-a-amount po yung pagpirma nyo ng blanco na para kayong nagbigay, no, ng blank check. O gatchal yan, paliwanag mo yan. At least si Villanueva, sabi niya, hindi rin ako sigurado, baka may parang ang pinahiwatig ni Villanueva, baka nalusutan siya ng ilang mga blanco. Oh. Pero, Senator Villanueva, hindi pa rin po katwiran yun. Pumirma kayo. Di po ba? Once na Kaya nga mga kabayan, no? Pero pag ito pag ordinaryong Pilipino, yung wala talagang alam sa mga pirma-pirma na yan, di ba? Oh. Nagtatanong pa nga boss, baka makulong ako dito bago siya pumirma. Kaya kayo mga senador, it's not reason kung bakit pinirmahan nyo agad-agad. Dapat binasa nyo muna kasi kayo ang kayo ang may alam dyan. Kayo ang isa kayo sa mga may pakana niyan. Diba? Pero baka na-insert lang din yan. Ako po, insertion ba kung baga? nilagay mo yung pirma mo dyan, hindi niyo po pwedeng bawiin yan na sabihin na kesyo, ang lahat po yan palusot na lang. Kung ang binibintang po sa inyo ay pumirma kayo ng may blanco, ano man ang katwiran nyo, pumirma pa rin kayo ng may blanco. Kaya ang hinahanap ngayon, sino yung nag-fill up? Who filled the blanks? Yan po ang usapin. Ano man, magtututuwad man kayo dyan sa Quadcom. Baliktarin nyo man, naging ano na kayo.
Eto, pero sagutin din natin. Baka sabihin naman nila, hindi natin pinapansin yung mga papansin nila. Sino po nakapansin sa inyo na sinabi po to ni Barbers, Duterte admin jailed fall guys but let drug masterminds off the hook. O yung mga mastermind daw, drug mastermind daw ay off the hook. Duterte admin jailed fall guys. Mga fall guys lang daw po yung na-jail. Di ba? Kala ko ba akusasyon nyo hindi na nabibigyan na, hindi na nakakarating ng kulungan. Dedo na. Ngayon, meron na nakakarating fall guys. Kala ko ngayon ito po, simplihan lang po natin, no? Kasi panay kayo balik sa nakaraan. Walang napakulong si Duterte na mastermind, panay kayo balik sa nakaraan. Sagutin lang natin pero walang pumapansin sa kanila. Ako lang, nakakaawa naman. Ang tanong ko lang po, ngayon na, panahon nyo na. May napakulong na ba kayo na drug mastermind? Yung sinasabi. Ay, nako. Anong walang napakulong? Napakulong po. Yung mga mastermind, yung mga malalaking mastermind, napakulong po. Kaso mga lang, pinalaya ninyo. Diba? Pinalaya nyo. Huwag na nating banggitin yung mga pangalan, pero pinalaya nyo po yung malalaking taing yan. No? Dahil ano? Di natin alam. Sabi naman ng korte, yun yung desisyon ng korte. Kaya ganun. Kung yung nakalusot, bakit hindi nyo kasuhan ngayon? Ngayong panahon ninyo. Kasi sinasabi nyo, So may alam sila, mga kababayan. Sinasabi nila na yung mga malalaki lang, yung mga maliliit lang yung nahuhuli. So may alam silang malalaki. Sige nga. Challenge natin, Yung mga malalaki, kaya nyo bang hulihin ngayon? Kaya nyo ba silang sindakin? Kahit sindak lang, mga kababayan. Takutin nyo po yung mga malalaking yan. Diba? Kung kaya nyo. Diba? Kung kaya nyo takutin sila para naman humupa yung mga bumabaha ngayon dito sa mga barabarangay. panahon ni Duterte, wala nagawa. Panahon ni Duterte, hindi na isa. Panahon ni Duterte. Ngayon, panahon nyo na. Bakit hindi nyo ipakulong yung mga sinasabi nyong drug mastermind nung panahon ni Duterte? Di ba? Wala po bang mga drug lords ngayon? Bakit hindi nyo po ipakulong? Mas malala nga ngayon, mga kababayan, di ba? Anong nakaraan, may binalita. Dyan mismo sa Malacanang Complex. Nahuli. Sa bagay, may ginagawa kayo. Nahuli nga kasi may ginawa kayo. But, what I'm trying to point out, bakit lumakas ang loob, no? Bakit lumakas ang loob? Papunta na dyan sa palasyo na. Yan yung problema no? Wag na. Wag na yung baka nahihirapan kayo kasi sabihin nyo, panahon nga ni Duterte yan. Di yung panahon ngayon. Ngayon na kayo magpakulong. Wala kami nababalitaan na drug lord na nakulong. Ngayon na pag-usapan natin. Ngayon na. Wag na yung nakaraan. Ngayon. Magaling pala kayo. Pakulong nyo ngayon. Yung hindi na pakulong noon. Ikalawa. Kung ang akusasyon nyo kay Duterte, siya ay ugat ng lahat ng mga kasamaan sa mundo. Bakit hindi nyo kasuhan ngayon? Huwag na yun noon. Balik kayo ng balik. Mayor si Digong. Ganito ginawa ni Digong. Ang dami nyo palang alam. Kayo nasa Correct, mga kababayan. Tama po yung sinasabi dito ni Sir Badong, mga karibyo natin, ha? Lahat po ng sinasabi nila ngayon ay puro lang yan, puro pabida lang yan, mga kababayan. Kasi kung talagang may kasalanan, bakit hindi nila maipakulong? Inimbestigahan na nila. Diyan sa kamara mismo, di ba? Inimbestigahan na nila. Bakit hindi nila dinikdik para, di ba? Mapakulong talaga nila. Bakit hindi? Bakit hindi nila magawa? Kasi, hanggang lang kayo iba pa rin talaga mga karibbe natin. Wala po silang matibay na katibayan. To pin down Duterte. Kaya, babalik na naman sila sa pag-iimbestiga. pangyarihan yun. Bakit hindi nyo i-demanda ngayon? Ipakulong nyo ngayon si Digong. Yun yung sinasabi natin. Tapos nagtataka kayo.
Panahon nyo ngayon. Bakit hindi nyo ipakulong ngayon lahat ng mga sinasabi nyo ngayon? Pero ano lang kung sasabihin nyo, wala naman na ngayon. No? Buhat nung nagdeklara si Pangulong Marcos na bloodless war on drugs, natakot na yung mga drug lord. Bloodless na yan. Takot tayo dyan. Pero nung nagdeklara si Digong ng papatayin ko kayo, putya, tuloy lang yung droga. Tuloy lang daw yung kalakaran. Ngayon nagdeklara bloodless, hindi ko kayo papatayin. Walang mamamatay. Ay, nakakatakot yan. Huminto na tayo. Bloodless. Correct. Napakaganda po ng logic, no? Dito na binibigay sa atin ni Sir Badong Aratiles, mga karibin natin, no? Totoo. Oh. Ganun ba gusto nyo mangyari? Mukhang malabong mangyari yun, Sir Badong. Mukhang malabong mangyari yung sinasabi mong bloodless tuloy. Sa katuloy sipulasan itong mga hinayutak na ito. Yung war on drugs, natuwa pa. Ako. Alam niyo, nung war on drugs, mga kabayan, ang natutuwa po yung mga ordinaryong law-abiding citizen, no? Mga ordinaryong Pilipino, mga kabayan, natutuwa. Sapagkat sila po ang nag-benepisyo sa ginawa po na yun, no? Ngayon, sino po ang natutuwa? Natutuwa ba ang ordinaryong Pilipino sa nangyayari yun? Yun ang tanong. Or, yung natutuwa lang, yung nakikinabang. Diba? Yung mga kurap, mga adiktos, sila po siguro sapagkat sila po, no, ang binibigyan ng priority ng gobyernong ito. Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito. Comment lang po sa baba para at least alam po natin, mga kabayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Palike po ng video, mga karibin natin. Salamat. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.